Tabang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Natapos ka namin kumain nung September 27. Sabi ko, baka na lumabas kasi maraming mga pulis. Mamaya pagkaman. Umihi pa sa akin ng pagkakas. Yung pala yun eh. Sabi ko, baka na lumabas. Tapos yung kapatid ko, may ginagawa siya tubo. Nag-ukay siya. Tapos yung may pinayaharin siya. Ngayon, nag-video karera. Kung may nagulong-gulong siya, bigla lang may lumapit na. Pinanon siya. Hindi pa na kontento. Nung nakitang gumagalaw pa yung kapatid ko, binalit pa uli. Parang hayop na binalit. Tinapon, hinagin. Sabi pa ng sabi pa naman, hayaan mo na yan, patay na yan. Parang wala lang sa kanila, nag-aalisan dyan lang. Ako naman po, kalalabas ko nung na-store po ako. Hindi ako lumalabas. Sumigaw na lang yung mga kapitbahay. Atenea, yung kapatid mo, pinahid. Hindi na ako pinalabas ng anak ko kasi nga kalalabas ko lang ng hospital na po na-stroke po ako. Kaya masakit para sa akin kasi kamamatay lang ng nanay ko nung pinatay yung kapatid ko. Ang sabi ko sa nanay ko, babantayan ko yung kapatid ko. Pero hindi ko naman tayo pinatay ng mga kaya wala yung puso pumatay. Parang aso, parang hayop kung pumatay sila. Parang bali ko lang sa kanila. Tapos naman sila pang argabyado. Kami argabyado dahil hindi namin nag-iinagusti yung mga namatay namin. Alam tao, inuod na. At parang bali wala lang sa kanila yung galinang pumatay. Kaya malaking tulong sa akin yung kapatid ko. Sa katulad yung senior na, katulong ko sa paghahanap buhay yun. Tagabili ko ng soft drinks, yelo wala na ang katulong, di na makapagpinta. Pinatay nila eh. Di ba? Sa ganun lang na yung buhay ng kapatid ko. Wala namang kasalanan. Kahit sa barangay, walang kasalanan, walang record na kung anong record. Kinukuha pa nga sa barangay yan. Pag ginagawa sa barangay, kinukuha silang taga-hukay ng kanal. Pero nang sa'yo, ano pangalan po ng kapatid mo na? Po? Ano pangalan mo? Paulo Pamanlag po. Kami na lang po magkakapatid na iba pinili sa akin ng nanay ko bago namatay. Ano pong kabuhayan ninyo? Vendor po ako. Kasi po katulong ko pag bili ng soft drink, bili ng yelo. Nagutusan ko ngayon nawawala siya. Tindahan ko, hindi ko nababuksan kasi wala na akong mautusan. Question po. Ano po ang naging epekto sa inyo? Siyempre po, napakasakit na walang ka ng mahal sa buho ng kapatid. Unang-una nakakatulong sa'yo. Wala namang ginagawang masama wala naman siyang ginagawang masama sa looban namin. Lagi lang nasa loob ng bahay yung lumalabas. Bakit po kaya siya yung tinagin? Hindi ko po nga namin alam, sabi, kasama daw po sa ng barangay. Wala namang pangalan. Kinukuha pa nga ni Chairman, taga-hukay ng kanal niya, paano magkakaroon ng pangalan sa barangay. Pero sabi ko, napagkamalan. Kasi akala si Galito, ganun lang, napagkamalan. Dapat sinigurado nila, kasi buhay yung kinukuha nila eh. Hindi naman madaling mabuhay eh. Minsan ka na ang tao, minsan na mabuhay. Tapos sa isang ikat, pinatay nila ng walang kalaban-laban. Hindi pa nakontento sa isang palit. Bakit naman gumagalaw pa yung kapatid ko? Pinalit pa ulit nila sa ulo, pinalit lumabas yung mata ng kapatid ko. Hindi sila tao. Ano sila? Baga pininis yung pulis. Pininis talagang hindi na talagang titira ng buhay talaga. Hindi na natin wala na talaga eh. Labas yung mata eh. At dito, saka dito eh. Tapos lumabas yung mata niya eh. Ang lagi po sila sinasabi ng laban. Yung mga... Hindi po yan laban. Paano man lalaban yung kapatid ko? Kung nakita niyo yung kapatid ko, ang payat-payat ng kapatid ko eh. Dahil nga contraction ng trabaho eh. Pinipilit niya mabuhay ng parehas eh. Hindi naman siya nagtitinda ng drugs, hindi siya kahit kung anong pagawa ng kapitbahay. Kung may trabaho pa, hukayin mo nga yung papagawa ng tubig. Hukayin niya hanggang mag-apon, kalitin na tubig, niya, tapos indibentuhan niya, babayaran siya kahit magkano okay na sa kanya. Tapos yun, parang pansigarilyo niya, hindi niya na pinepermission. Kasi pag hindi kami nakapagtinda, hindi na siya humingisan ng panigarilyo. May pera na siya. Pag pinapasahuran naman siya sa barangay, may trabaho siya. Binibigay niya ako, wala na akong katulong sa buhay. Dahil kami na lang magkakapatid ng iyo, wala na rin naman kami mga magulang. Anong taon po namatay? 2018 po, December 15, birthday ko pa naman po araw din. Salamat po, Nay. Salamat po.
Ako po si Elsa Lubitas. Ang anak ko po si Ernie Millar, 24 years old nung time na pinatay ko siya sa Perdos. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang po sa mag-akot ng kanila palabas kasi nasaluban po kami. Nung nailabas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi magkape na. Tapos lumabas po sa Perdos. Pagdating po, nalungo po lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Eh, hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi yung nalilos na sintero. Pero po, isang baril na po ang tumama. Umiga na lang po yung anak ko. Wala na po siya buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi kung hindi naman po nagtitinda yung anak ko, nanghihingi pa na sa akin ang panigawin ko yun. Tapos, papatayin na po walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Kung sinong magbayad, kung sinong pananagot. Sa pagpatay nila sana po nila buksan po yun anak. Napakasakit po sa akin. Nagkasalamat po ako dahil nagpasok po dito sa pag-igo. Medyo nabawas-bawasan po yung sama ng loob ko. Kasi masakit po sa isang magulang na sa isang iglap, nawawala ka ng isang anak. Masakit po yun dahil katuwag po namin yun. Hindi po siya sabihin nga, nagtitinda po siya ng lugaw naman dyan. Ganun lang po ang buhay. Kailangan po namin po. Anong bintangan po kaya? Ano po kaya nagtakot? Hindi, wala naman po akong naririnig. Kung sinabi po nila na nagtitinda, ako mismo na, nakikita ko po yun. Kasama ko man po sa bahay. Tapos gano'n lang, hindi ko nga nilapitan nung binirek, hindi ko po kaya. Like, hindi po ba nasangkot o napasama sa drug watch list? Wala naman po. Di nga walang mo ikot sa police station po yun, hindi nga nakukulong. Di sa barangay ngayon, wala nga. Paano po nila nakasama yung anak ko? Kaya sabi ko nila, baka daw nakasama sa puta. Hindi ko na po naintindihan kung anong puta yung sinasabi ko niya, sir. Nakita niyo po mismo dahil yung bumaril. Nakita uniform. Naka-civilian po daw, hindi ko po nakita kasi nasa bahay po, mga naka-civilian po sila. Kasi tayo na yun, ang mga police po, naka-civilian din, nag-uniform. Pero pagpasok po, hawak ko yung baril. Nung nakita yung anak ko na nakaupo, doon, sentido po ang, inutukan po sentido, bigyan na lang po yung anak ko. Pero ang mostly sinasabi nila, nanlaban. Wala pong nanglaban nangyayari, sir. Kasi kung nanglaban po yan, wala naman po siyang antas. Ano po siya mga nakaupo lang po, nandun yung mga barkada, po sila, may video po. Hindi po nanglaban yung anak ko dahil yung naman po lagi na sinasabi nanglaban. Pero wala po nanglaban nangyayari po. Lahat kami po sa parula biktima, walang naglalaban kahit isa. Dahil bigla naman lang po na nilang babalilin yan, kung sino gusto nang babalilin. Mabali po yung anak niyo po, nakaupo lang kasama yung mga Nakaupo po din, may video po, nakaupo siya kasi nagkakapi. Hindi po yun ang laban ng anak ko, sir. Bali nung pagkakataon po na yun, yung anak niyo lang po yung binaril. O alam ko lang po, kasi nagtatakbuhan na po yung mga nakaupo. Okay. Anong taon po nangyari ito? 2018 po, August 9. Maraming salamat po. Salamat po.